Magandang araw po. Ako si Dr. Benigno Castro at inilaan ko ang aking buong karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga komplikadong aspeto ng kalusugan lalo na sa kanilang pagtuntong sa mga ginintuang taon. Ngayon, nais kong talakayin ang isang bagay na napakahalaga, isang bagay na madalas hindi napapansin sa mga karaniwang check-up, ngunit may malalim na epekto sa sigla at pagiging intimo ng isang lalaki paglampas ng edad 60. Hayaan ninyong tanungin ko kayo ng isang bagay na bibihirang itanong ng mga doktor. Paano kung ang paraan ng inyong pakikipagtalik sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang pumipigil sa daloy ng dugo patungo sa inyong ari? Hindi ito biglaan, hindi isang dramatikong pagbagsak, kundi tahimik, paunti-unti, araw-araw hanggang isang umaga ay mapagtanto ninyo na hindi na kayo ang dating kilala ninyong sarili at hindi ninyo alam kung paano ito nangyari. Mahigit 30 ko tong taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan na protektahan, ibalik at muling pag-alabin ang kanilang kalusugan pagkatapos ng edad 60, pisikal, emosyonal at sa aspetong intimo. Sa lahat ng panahong iyon, nakakita ako ng isang nakababahalang padron, mga lalaking maayos naman ang pakiramdam, mukhang malusog at nagnanais pa rin ng pagiging intimo, ngunit unti-unting nawawalan ng gana ng husay sa pagganap at minsan maging ng kanilang kumpiyansa, lahat ng walang malinaw na medikal na paliwanag. At kadalasan ito ay nag-uugat sa ilang karaniwan, ngunit bihirang mapag-usapang mga gawi sa pakikipagtalik. Ngayon dito nagiging interesante, dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong mga bagay na itinuro sa inyong normal o kahit pa malusog ay maaaring aktwal na nagpapahina sa daloy ng inyong dugo at nakasisira sa inyong kakayahang kumonekta kapwa pisikal at emosyonal. Tinutukoy ko ang 5 partikular na pagkakamali. Mukhang hindi naman nakapipinsala sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, ninanakaw nito ang inyong sigla, sinisira ang pagiging intimo, at pinakikipot ang mismong mga ugat na kailangan ng inyong katawan para sa kasiyahan at lakas. Ngunit narito ang magandang balita: kapag nalaman ninyo kung ano ang mga ito at kung paano ito babaguhin, maaari ninyong maranasan ang mas mahusay na pagganap, mas malalim na koneksyon at panibagong kumpiyansa kahit nalampas na kayo sa edad 60. Kaya't samahan ninyo ako. Sa ilang sandali lang, isa-isa ko kayong gagabayan kung ano ang mga ito, bakit mahalaga ang mga ito, at paano ito aayusin simula ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na video na partikular na ginawa para tulungan ang mga kalalakihang lampas edad 60 na manatiling malakas, matalas ang isip at konektado. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype lang ang 1 sa comments. Kung hindi naman 0, gusto ko talagang malaman kung paano ko pa mas mapapakinabangan para sa inyo ang mga video na ito. Sige, simulan na natin. Unang pagkakamali, pagbabalewala sa paninigas ng ari sa umaga, morning erections. Ang unang pagkakamali ay isa sa mga madalas kong makita dahil ito'y nagtatago sa ating harapan. Hindi ito tungkol sa ginagawa ninyo sa silid tulugan, kundi sa kung ano ang itinitigil na gawin
ng inyong katawan bago pa man magsimula ang tunay na problema. At kung kayo ay lampas na sa edad 60 ito, marahil ang pinakamaaga at pinakamahalagang babala na ibibigay ng inyong katawan ang pagbabalewala sa paninigas ng ari sa umaga, iniisip na dahil lang yan sa edad. Naaalala ko pa ang isang lalaking nagngangalang Mang Roberto na nagpunta sa aking klinika. Siya ay 87 anyos, retirado, matalas ang isip at nasa mabuting kondisyon para sa kanyang edad. Nagpunta siya hindi dahil sa anumang sakit o karamdaman, kundi dahil hindi na niya nararamdaman ang dati niyang sarili. Hindi na siya nagigising na may paninigas ng ari sa umaga tulad ng dati. Noong una, tinawanan niya lang ito. Mukhang lumipas na ang panahong iyon, Dok. Kasama na yata sa edad, di ba? Tinanong ko siya ng simple, humihinto ba ang tibok ng puso mo sa umaga? Humihinto ba sa pag-iisip ang utak mo? Nagtaka siya. Siyempre hindi. Sabi niya kung gayon, tanong ko bakit naman hihinto sa pagtugon ang iyong pagkalalaki maliban na lang kung may mas malalim na nangyayari. Kita ninyo ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang mga kusang paninigas ng ari sa umaga ay hindi lamang tungkol sa sex. Isa ito sa mga likas na paraan ng katawan upang mapanatiling malusog ang inyong circulatory system, partikular ang pinong network ng mga ugat, veins, and blood vessels sa loob ng ari. Ang mga ugat na ito ay delikado. Kailangan nila ng regular na daloy ng dugo, sirkulasyong mayaman sa oxygen at may presyon upang manatiling bukas, nababanat at tumutugon. Kapag huminto o dumalang ang mga paninigas na ito sa umaga, madalas nangangahulugan ito na ang mga ugat na iyon ay nagsisimula ng kumipot manigas o kahit pa tuluyang mabarahan. Hindi ito masakit. Walang malinaw na alarma, ngunit dahan-dahan ang panloob na balot ng inyong mga ugat, ang endothelium ay nagsisimulang masira. Hindi na ganun kadali ang pagdaloy ng dugo papasok. Hindi na ito kayang pigilin ng mga ugat tulad ng dati. At sa paglipas ng panahon, tahimik na nawawala ang inyong kakayahang tumigas at manatiling matigas sa mga sandali ng pagiging intimo. Narito ang nakakatakot na bahagi para sa maraming lalaki. Ito ang unang tunay na babala na mayroong mali, hindi lang sa ibaba, kundi sa buong cardiovascular system. Ang ari ng lalaki ang madalas na unang lugar kung saan lumalabas ang mga problema sa sirkulasyon dahil napakaliit at napakasensitibo ng mga ugat dito. Ang pagbabalewala sa senyales na iyon ay parang pagbabalewala sa isang tumitiktak na ingay sa ilalim ng hood ng inyong sasakyan hanggang sa tuluyan nang masira ang makina. Si Mang Roberto ay mahigit 1 taon nang walang paninigas ng ari sa umaga. Sa loob lamang ng ilang minuto ng ilang pangunahing pagsusuri, natuklasan namin ang maagang yugto ng pagbabara ng ugat, vascular blockage, hindi lang sa singit, kundi pati na rin sa paligid ng puso. Wala siyang kaalam-alam, kaya kung kayo ay lampas na sa edad 60 at napansin ninyong bumagal o nawala na ang aktibidad sa umaga, huwag ninyo itong ipagkibit-balikat. Hindi lang iyan dahil sa edad. Iyan ay ang inyong katawan na nagwawagayway ng pulang bandila at simula pa lamang iyan.
Dahil habang ang pagkakamaling ito ay nangyayari nang hindi namamalayan, ang susunod naman ay isang bagay na aktibong ginagawa ng mga lalaki, iniisip na ito'y nakatutulong. Ngunit sa katotohanan, binabago nito ang takbo ng utak at ginugutom ang katawan sa tunay na koneksyon. Ikalawang pagkakamali, sobrang pagsandal sa pornografiya o pantasya. Kung naririto pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatagos sa inyo, sige po at itype ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan natin ng mas malapitan ang ikalawang pagkakamali, ang sobrang pagsandal sa pornografiya o pantasya. Minsan, kaharap ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Glenn. Siya ay 54 anyos, kararating lang ng diborsyo at sinusubukang muling makahanap ng kanyang katatagan pisikal, emosyonal at sa aspetong intimo. Malusog siya base sa papel, naglalakad ilang beses sa isang linggo at mayroon pa ring magandang sense of humor. Ngunit nang mapunta ang usapan sa pagganap, nawala ang kanyang ngiti. Hindi na katulad ng dati, Doc, sabi niya. Kapag kasama ko ang isang tunay na tao, natitigilan ako. Pero kapag mag-isa ako, kasama ang screen, gumagana naman. Tumango ako. Narinig ko na ang kwentong ito ng hindi mabilang na beses at palagi itong humahantong sa parehong tahimik na pagkakamali, ang pagsandal sa pantasya o digital na estimulasyon para makaramdam ng kung ano. Sa unang tingin, mukhang hindi naman nakapipinsala. Tutal ito'y pribado, madali at nagbibigay ng mabilis na bugso ng kasiyahan. Ngunit sa ilalim nito, may mas nakapipinsalang nangyayari. Kapag ang isang lalaki ay paulit-ulit na kumukonsumo ng visual na estimulasyon, nagsisimulang sanayin muli ng utak ang kanyang reward system. Hindi na nito iniuugnay ang pagkastimula arousal sa koneksyon, haplos o tunay na pagiging intimo. Sa halip, nagsisimula itong umasa sa mga sobrang na-estimulang imahe, mga bagay na hindi naman umiiral sa totoong buhay. At ang pagbabagong iyon ay hindi lang nakakaapekto sa isip. Direkta itong nakakaapekto sa sirkulasyon. Kita ninyo, ang pagkastimula ang nagtutulak sa daloy ng dugo. Ito ang nagsasabi sa inyong katawan, magpadala ng dugo pababa ngayon. Ngunit kapag ang utak ay nakondisyon na tumugon lamang sa mga pixel sa isang screen, nawawalan ng kapangyarihan ang tunay na haplos sa totoong buhay. Sa paglipas ng panahon, humihina ang pagkastimula. Bumabagal ang daloy ng dugo. At ang mga ugat na dating napupuno at nagpapanatili ng presyon na iyon, humihinto na sa pagtugon tulad ng dati. Ang sitwasyon ni Mang Glenn ay hindi lang tungkol sa mental na distraksyon. Ito ay tungkol sa pisikal na pagkawalay. Nagsimulang balewalain ng kanyang katawan ang kanyang partner dahil muling na-program ang kanyang isip. At ang halaga nito ay hindi lang emotional. Ito ay vascular. Ang hindi na pagtatanto ng maraming lalaki ay ang pagkastimula. Ang tunay na pagkastimula ay hindi lang tungkol sa pagiging turned on. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng mga ugat, regular na pag-uunat sa mga ito, pagpapanatiling dumadaloy ng nitric oxide para manatiling bukas, malambot
at buhay ang mga ugat na iyon. Kapag ang pagkastimula ay nawalay, sa tunay na pagiging intimo ang mga ugat na iyon ay mas bihira ng nagagamit. Ang mas kaunting paggamit ay nangangahulugang mas kaunting dugo. Ang mas kaunting dugo ay nangangahulugang mas kaunting oxygen. At ang mas kaunting oxygen ay nangangahulugang nagsisimula na ang pagbabara dahan-dahan, ngunit tiyak. Ang magandang balita ay nagbago si Mang Glenn. Hindi ito naging madali, ngunit nagsimula siyang umiwas sa mga screen at mas nag-focus sa mga tunay na sandali, haplos usapan, emosyonal na presensya. At sa paglipas ng panahon, bumalik ang tugon dahil naalala ng mga ugat kung para saan sila ginawa. Kaya kung masyado na kayong sumasandal sa pantasya ngayon, na ang panahon para sirain ang padron na iyan. Ikatlong pagkakamali, pagmamadali o paglaktaw sa pampagana foreplay. Habang ang naunang pagkakamali ay nakakaapekto sa isip at sirkulasyon, nang sabay ang susunod naman ay mas malalim pa ang tama sa kung paano tinutugunan ng mga lalaki ang mismong koneksyon. At ang paglaktaw dito ay hindi lang nakakaapekto sa pagganap. Pinaiikli nito ito. Ikatlong pagkakamali, pagmamadali o paglaktaw sa pampagana. Naaalala ko ang isang mag-asawang sina Mang Marco at Aling Linda na nagpunta sa akin pagkatapos ng 38 taon ng pagsasama. Si Mang Marco ay 22 anyos, mabait, mahinahon magsalita, ngunit halatang bigo. Sabi niya, mahal ko ang asawa ko, Dok, pero parang hindi na kami nagkakaintindihan. Pakiramdam ko'y minamadali ako, tensyonado, at kalahati ng mga pagkakataon ay hindi ko man lang masimulan. Nang marahan kong itanong tungkol sa pampagana, awkward siyang natawa. Sa edad naming ito, sabi niya, wala na kaming enerhiya para sa lahat ng iyan. Yan mismo ang ikatlong pagkakamali. Isang tahimik banayad, ngunit isa rin sa pinakanakapipinsala. Kita ninyo, habang tayo ay tumatanda, hindi lang bumabagal ang daloy ng dugo. Kailangan nito ng mas maraming oras para gumalaw. Ang mga ugat na nagsusuplay sa ari ay hindi na kasing elastiko tulad ng dati. Kailangan nila ng pampasigla, pag-init, pasensya. Iyan ang pampagana. Hindi lang ito para sa romansa. Ito'y biolohikal na paghahanda. Kapag nilaktawan ninyo ang prosesong iyon, para kayong sumusubok lumipad gamit ang isang malamig na makina. Naglalagay kayo ng presyon sa isang sistema na hindi handa. At sa paglipas ng panahon, ang presyon na iyon ay nakasisira sa mismong mga ugat na kailangan ninyo para makaganap. Ang mga ugat na hindi lubusang dilat ay hindi makapagdala ng sapat na dugo papasok. Ang masama pa, hindi nila ito kayang pigilin. Ang resulta, mas mahinang paninigas, mas maikling durasyon, at mas kaunting sensasyon. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang pampagana ay aktwal na nagpoprotekta sa inyong mga ugat. Pinapayagan nito ang nitric oxide na natural na lumabas na nagre-relax sa mga makinis na kalamnan, smooth muscles, at hinahayaang mas malayang dumaloy ang dugo. Nagbibigay ito ng oras para mabuo ang pagkastimula hindi lang sa isip, kundi pati na rin sa pisikal, upang ang inyong buong circulatory system ay kasangkot at tumutugon. Kung walang oras na iyon, pinipilit ninyo ang isang pagganap sa mga hindi pagaanong handang ugat.
at doon nagsisimula ang mga problema. Ang paulit-ulit na pagpilit ng dugo sa mga tensyonado at hindi handang tissue ay nagdudulot ng maliliit na punit microtears, paninigas, at kalaunan ay peklat. Ganyan nagsisimula ang pagbabara. Sinabi ko kay Mang Marco na ang pampagana ay hindi isang luho sa kanyang edad. Ito ay isang pangangailangan hindi lang para kay Aling Linda, kundi para sa kanyang sariling kalusugan ng mga ugat. Kailangan niyang itigil ang pag-iisip dito bilang dagdag lamang at simulang ituring ito bilang pundasyon. Ang kagandahan nito nang gawin niya ito, nagsimulang magbago ang lahat. Bumuti ang kanilang pagiging intimo, lumaki ang kanilang kumpiyansa, at higit sa lahat, tumugon ang kanyang sirkulasyon. Dahil kapag ligtas ang pakiramdam ng katawan, kapag binibigyan ito ng oras, nagsisimula itong gumaling. Kaya kung kayo ay nagmamadali o nilalaktawan ang mahalagang hakbang na iyan, iniisip na nakakatipid ito ng oras o pagsisikap, mag-isip kayong muli. Maaaring nakakatipid kayo ng ilang minuto, ngunit mas malaki ang nawawala sa inyong mga ugat kaysa sa inyong inaakala. Ika-4 na pagkakamali. Hindi sapat na paggalaw ng katawan. Ngayon, ang susunod na pagkakamali ay isa na halos araw-araw kong nakikita at hindi ito nangyayari sa silid tulugan. Nangyayari ito sa inyong upuan, sa inyong kotse, sa inyong recliner, at tahimik nitong ninanakaw ang inyong lakas, inyong enerhiya, at ang inyong pagiging intimo. Pag-usapan natin ang ika-4 na pagkakamali, hindi sapat na paggalaw ng katawan. May isang usapan akong hindi ko malilimutan. Ito ay kasama ang isang lalaking nagngangalang Mang Harold, 72 anyos, isang retiradong bumbero at orgulyosong ama ng 4. Nagpunta siya para sa isang regular na check-up, ngunit habang kami nag-uusap, nagbukas siya ng loob. "Mahal ko pa rin ang asawa ko, Doc," sabi niya. "Pero nitong mga huli, parang hindi na nakikinig sa akin ang katawan ko." Tinanong ko siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Huminto siya at umamin, "Sa totoo lang, nakaupo ako halos buong araw nanonood ng TV, nagbabasa paminsan-minsang nagmamaneho. Mukhang bumagal na nga ako." Ang kwento ni Mang Harold ay masyadong pamilyar at dinadala tayo nito diretso sa ika-4 na pagkakamali, isa na hindi naman parang pagkakamali. Hindi ito tungkol sa ginagawa ninyo sa silid tulugan. Ito ay tungkol sa hindi ninyo ginagawa sa natitirang bahagi ng araw. Kapag kayo ay hindi aktibo, nakaupo ng maraming oras, hindi ginagalaw ang inyong katawan, nagsisimulang huminto ang inyong sirkulasyon. Hindi malayang dumadaloy ang dugo, naiipon ito. Ang mga ugat, lalo na ang maliliit na ugat sa singit, ay nagiging hindi na gaanong tumutugon. Sa paglipas ng panahon, ang nabawasang aktibidad na iyon ay humahantong sa tinatawag kong vascular dormancy, kung saan ang inyong mga ugat ay nagsisimulang manigas, kumipot, at sa ilang kaso mabarahan pa. Ang inyong ari, tulad ng bawat bahagi ng inyong katawan, ay umaasa sa dugong mayaman sa oxygen na dinadala sa pamamagitan ng bukas at nababanat na mga ugat. Ngunit ang mga ugat na iyon ay hindi nananatiling malusog ng kusa. Kailangan nila ng paggalaw. Kailangan nila ng regular na paggamit ng kalamnan
pagtaas ng tibok ng puso at pagbomba ng dugo sa kanila para manatiling buhay at malinis. Kapag hindi iyon nangyayari, ang mga dating malambot na ugat na iyon ay nagsisimulang magsara. Bumaba ang sirkulasyon. Bumagal ang produksyon ng nitric oxide. At ang resulta, mas malambot na paninigas, mas mababang stamina, mas matagal na recovery time at isang tahimik na pagkadismaya na nabubuo sa bawat pagsubok sa pagiging intimo. Sinabi ko kay Mang Harold, ang sasabihin ko rin sa inyo ngayon, ang paggalaw ay gamot. Hindi ko sinasabing kailangan ninyong mag-marathon o magbuhat ng mabibigat, ngunit ang araw-araw na paglalakad, ilang magaang na pag-uunat, kaunting strength work, mga 20 hanggang 30 minuto lang bawat araw, ay maaaring muling buhayin ang inyong vascular system, mapabuti ang presyo ng dugo at maibalik ang daloy ng dugo sa mga lugar na maaaring inakala ninyong lampas na sa pagkumpuni. At may iba pang nangyayari kapag nagsimula kayong gumalaw, muli mas malakas ang inyong pakiramdam, mas buhay, mas nakaayon sa inyong katawan. Ang kumpiyansang iyon lamang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng performance anxiety at tunay na presensya. Kaya sa susunod na maramdaman ninyong masyadong pagod para gumalaw, tandaan ninyo na hindi lang ang inyong mga kalamnan ang nagdurusa, pati na rin ang inyong mga ugat, ang inyong enerhiya, at ang inyong pagiging intimo. Ikalimang pagkakamali, pag-iwas sa emosyonal na koneksyon o pagiging bukas, vulnerability. Ngunit gaano man kasama ang kawalan ng aktibidad sa inyong pisikal na sirkulasyon, ang huling pagkakamali ay maaaring mas nakapipinsala pa dahil pinuputol nito ang koneksyon sa emosyonal na antas, at iyon din ay may direktang epekto sa inyong pagganap. Puntahan natin iyan. Ikalimang pagkakamali, pag-iwas sa emosyonal na koneksyon o pagiging bukas. Ang ilan sa pinakamahihirap na usapan ko sa mga pasyente ay hindi nangyari habang nagsasagawa ng pisikal na eksaminasyon. Nangyari ito nang itanong ko, kumusta ang inyong relasyon? Doon nagsisimula ang tunay na katahimikan. Isang lalaki, si Mang Frank, 69 anyos, ay tumingin sa sahig at sinabing, natutulog kami sa iisang kama pero parang may pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano kami napunta rito. At iyan mismo ang ikalimang pagkakamali. Isa na hindi kailanman naiisip ng karamihan sa mga lalaki, ngunit maaaring ito ang pinakanakapipinsala sa lahat, ang pagpipigil sa emosyon, pag-iwas sa pagiging bukas, at paghayaang tahimik na lumaki ang emosyonal na distansya sa paglipas ng panahon. Ang hindi napagtatanto ng marami ay ang pagiging intimo at sirkulasyon ay malalim na magkaugnay. Ang emosyonal na diskoneksyon ay nagdudulot ng stress at ang stress ay nagpapakipot ng mga ugat. Kapag kayo ay diskonektado sa inyong partner, kapag may tensyon sama ng loob o hindi, nasasabing mga takot nararamdaman ito ng inyong katawan. Ang inyong nervous system ay nananatiling bantay, at ang mga lalaking bantay ay bihirang makaranas ng buo at tumutugon na daloy ng dugo. Hindi lang ito issue ng mood, ito'y pisikal. Ang talamak na emosyonal na stress
ay nagtitrigger ng cortisol na nagpapatigas ng mga artery, nagbabawas ng produksyon ng nitric oxide at unti-unting nagpapakipot sa mismong mga ugat na responsable para sa malusog na paninigas. Ang resulta ay isang katawan na pisikal na hindi kayang magbukas dahil sa emosyonal na aspeto matagal na itong nakasara. Sinabi ko kay Mang Frank ang isang bagay na sasabihin ko rin sa inyo ngayon, hindi ninyo kailangang maging makata o isuot ang inyong puso sa inyong manggas, ngunit kailangan ninyong maging handang magpakatotoo. Ang koneksyon ay hindi tungkol sa malalaking romantikong kilos. Ito ay tungkol sa presensya pagtingin sa mata ng inyong partner, pagtatanong kung ano ang kanilang nararamdaman, pag-amin kapag kayo ay natatakot o hindi sigurado. Doon nagsisimulang muling mabuo ang tiwala at kasama ng tiwala ang pagre-relax. At kasama ng pagre-relax ang daloy ng dugo. Lahat iyan ay magkakaugnay. Kapag nagsimulang magkaroon ng siwang ang emosyonal na pader, may malakas na nangyayari. Lumalambot ang katawan. Lumalalim ang paghinga. At nagsisimulang muling gumalaw ang dugo, hindi lang sa puso, kundi sa buong vascular system. Nakakita na ako ng mga lalaking mula sa ilang buwan ng dysfunction ay naging masigla at konektado sa kanilang pagiging intimo lahat dahil sa unti-unting pagbubukas ng sarili bawat araw. Kaya kung kayo ay nagpipigil iniisip na mas ligtas na manahimik, tanungin ninyo ang inyong sarili kung sulit ba ang katahimikang iyon sa nawawala sa inyo. Dahil sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na distansya ay hindi lang sumasakit sa puso. Dahan-dahan nitong isinasara ang mga ugat na nagbibigay sa inyo ng buhay. Konklusyon, pagbawi sa inyong sirkulasyon, kumpiyansa at ugnayan. Pagkatapos ng edad 60, ngayong natalakay na natin ang 5 tahimik na pagkakamaling ito, maaaring nagtatanong kayo, ano nga ba talaga ang maaari ninyong gawin para baligtarin ang mga ito? Anong simple at praktikal na mga hakbang ang maaaring muling gumising sa sirkulasyon, magbalik ng kumpiyansa at muling magtayo ng pagiging intimo pagkatapos ng edad 60? Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng 3 dekada ng pakikipagtrabaho sa mga kalalakihang lampas edad 60, iyon ang nararamdaman nating normal ay madalas hindi. Sinasabi natin sa ating sarili ang mga bagay tulad ng tumatanda lang talaga, huli na para magbago, o baka ganito na talaga dapat ngayon. Ngunit sa kaibuturan, marami sa atin ang nakakaalam kapag mayroong hindi tama, kapag nawawala ang ating enerhiya, kapag nagiging malayo ang pagiging intimo, kapag humihinto na sa pagtugon ang ating katawan tulad ng dati. At kadalasan, hindi ito ang inyong edad. Ito ang inyong mga gawi at ang mga tahimik na pagkakamali na dahan-dahang nagsasara sa mismong mga ugat na nagpapanatili sa inyong buhay, presente at konektado. Nagsimula tayo sa pag-uusap tungkol sa paninigas ng ari sa umaga, kung paano ito hindi lang tungkol sa sex, kundi isang senyales na maayos ang daloy ng dugo na tumutugon ang inyong vascular system. Kapag huminto na ito sa pagpapakita, bumubulong ang inyong katawan na mayroong nagbabago. Pagkatapos ay tiningnan natin
ang nakatagong epekto ng sobrang pagsandal sa pantasya kung paano nito binabago ang takbo ng inyong utak, pinupurol ang inyong pagkastimula at sa huli ay pinahihina ang mga natural na daanan na nagtutulak ng dugo sa mga lugar na pinakamahalaga. Pinag-usapan natin ang tungkol sa pampagana at kung paano ang paglaktaw dito ay hindi lang tungkol sa pagmamadali sa pagiging intimo. Ito ay tungkol sa paglaktaw sa mismong proseso na nagbubukas ng mga ugat, nagre-relax sa tissue at naghahanda sa katawan para sa buo at malusog na sirkulasyon. Napag-usapan natin ang pisikal na paggalaw, kung paano ang pananatiling sedentaryo ay nagpapahina hindi lang sa inyong mga kalamnan kundi sa inyong buong vascular system. Ang daloy ng dugo ay hindi pasibo. Kailangan nito ng paggalaw para manatiling buhay. At kapag huminto ang paggalaw, tahimik na nagsasara ang mga ugat na iyon. At panghuli, tiningnan natin ang emosyonal na pader, ang hindi pinag-uusapan ng lahat, ang espasyong lumalaki sa pagitan ng magpartner kapag huminto na ang daloy ng mga salita, kapag nawala na ang pagiging bukas, at kung paano ang emosyonal na disconnection'ng iyon ay hindi lang sumasakit sa puso. Pisikal nitong pinakikipot ang mga ugat, pinuputol ang pagiging intimo mula sa loob. Ngunit narito ang katotohanan na sana ay baunin ninyo ngayon, wala sa mga ito ang permanente. Ang katawan ay mas mapagpatawad kaysa sa inaakala natin. At sa sandaling magkaroon kayo ng kamalayan, tunay na kamalayan sa 5 pagkakamaling ito, iyon ang sandaling magsisimula ang paggaling. Maaaring bumuti ang sirkulasyon. Maaaring makabawi ang mga nerbyo. Maaaring bumalik ang kumpiyansa. Maaaring muling pag-alabin ang pagiging intimo. Hindi ninyo kailangang maging ibang tao. Kailangan nyo lang bumalik sa bersyon ng sarili ninyo na marunong gumalaw, makiramdam, kumonekta at mag-alaga. Nariyan pa rin ang bersyong iyon. Hindi ito nawala. Naghihintay lang ito ng tamang imbitasyon. At ngayon, hawak na ninyo ang gabay. Ang tanong, ano ang gagawin ninyo rito? Isang huling kaisipan mula kay Dr. Castro. Ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko mula sa aking mga taon sa medisina ay ang inyong katawan ay mayroong di kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at pagpapanibago anuman ang edad. Hindi pa huli para gumawa ng mga positibong pagbabago. Ang kapangyarihang bawiin ang inyong sigla, inyong kumpiyansa, at inyong mga intimong koneksyon ay nasa loob ninyo. Ang kamalayan, ang mahalagang unang hakbang, at ang pag-unawa sa mga karaniwang patibong na ito ang inyong panimulang linya. Mula roon kahit ang maliliit at tuloy-tuloy na pagsasaayos sa inyong mga gawi at kaisipan ay maaaring magbunga ng malalim na pagbuti sa bawat aspeto ng inyong buhay. Taos-puso akong umaasa na naging nakapagliliwanag ang impormasyong ito. Kung ang mga pananaw na ito ay tumagos sa inyo o kung mayroon kayong sariling mga karanasan na nais ibahagi, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong paglalakbay at ang inyong boses ay mahalaga para sa karagdagang gabay sa pagpapanatili ng isang malakas, matalas at konektadong buhay lampas sa edad sista. Inihikayat ko kayong mag-subscribe sa channel at
pakiusap, ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan kapatid na lalaki o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang dito. Tandaan, hindi kayo nag-iisa rito, at ang pagsasagawa ng mga proaktibong hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan ay isa sa mga nakapagpapalakas na bagay na maaari ninyong gawin.